rest in peace, Chinguya, ganyan, and humayo ka na, ganyan, magpahinga ka na. Yun yung sinabi niya habang nakatingin sa loob ng bahay ni Omonin. So, naiyak talaga ako. Hindi ko napigilan yung iyak ko. Grabe guys, 6 PM dito sa South Korea. Wow, galit na galit ang araw. Pupunta kami ngayon sa bahay ng stepson ko, yung dating bahay ni Omonim. Puntahan namin doon kasi may aayusin lang kami. And dala-dala ko to kasi may kaning baboy na iniwan doon. Niluto ni Omonim, so tinapon namin. Doon kasi sa apartment ng mother-in-law ko, yung kaning baboy nila doon may bayad. Yung tapunan ng kaning baboy may bayad. Dito sa amin wala. So, ayan. Dinala ko at sa amin tinapon. Bali ngayon ay Monday. Hindi ko alam kung kailan ko ito ma-upload. So, July 28 ngayon. And 1 week na simula nung mamatay yung biyanan ko. Sobrang bilis ng mga pangyayari, guys. 1 week. Diba sa Pilipinas, kadalasan is 7 days nilalamayan. Pero, yung nabanggit ko nga dati, doon sa isang vlog ko, guys, na 3 days lang namin nilamay. So, sobrang bilis ng lahat ng pangyayari. Kaya ngayon is 1 week na siyang patay and hindi pa din kami makapaniwala. Kahapon, pumunta din kami doon sa bahay ng biyanan ko and nag-ayos kami ng mga gamit niya. Tinanggalan namin doon sa mga drawer, pati yung mga, yung mga pangloob din na damit. Tinanggalan namin. Ang balak nila Mr. Ducks doon ay yung iba is susunugin. Kasi parang sa culture ata nila na kailangan may susunugin ka para magamit niya sa afterlife or sa dipakas na maray na siya. So, paniniwala nila yon na pag nagsunog ka, pwedeng isuot niya yon doon sa sa afterlife. Sakay kami ng sasakyan kasi mainit. Oh my God. Ayun na nga guys, yung sinasabi ko kanina, pasensya na, medyo naputol. Yung ibang damit ni Omonim, siguro yung medyo yung favorite niya is susunugin para magamit nga afterlife. Tapos, yung iba naman is itatapon dito sa basurahan ng mga damit dito sa banda sa amin nang gagawin. And sunod nun is wala na. Bali, ang i-register nila yung kamatayan ng biyanan ko after a month pa. Ewan ko kung bakit, pero ganun. After a month pa, aantayin pa. Ay, sobrang, alam niyo yun, yung parang habang kahapon tinutupi ko yung mga damit ni Omonim, tapos yung mga madalas niyang suotin, nakakalungkot, nakakalungkot. Tapos pati yung, pag pumupunta ako dun sa apartment niya, diba yung 7-Eleven na apartment niya, pag undawi ako dun, isa lang naman kasi ang dahilan kaya ako pumupunta dun madalas is siyempre kay Omonim, diba? So ngayon, iba na yung feeling na wala siya doon. As in, iba na yung feeling. Kaya madalas noong mga nakarang araw, pupunta ako doon, naiiyak ako. Kasi nga, alam kong wala na siya doon. And, kagabi, kasi nagsinigang ako kagabi, yun yung dinner ko. Kagabi is nagsinigang ako. Pumunta ako doon sa madalas na binibilhan ng karne ni Omonim. Oo. And, kilala na siya doon. So, bago namatay yung biyanan ko, nung araw ng death anniversary ng biyanan kong lalaki, inutusan ako ni Omonim na pumunta doon sa meat store na yun para bumili ng galpi. Beef yun, masarap siya. Yun yung isa sa mga talagang tawag doon, iniyahanda ng biyanan ko pag mga Chuseok, Solal, and death anniversary ng biyanan kong lalaki. So, pinapunta niya ako doon. Tapos, bumili ako nung galbi. Dalawang order yun kasi nakabalot yun sa dalawa. Kilala siya nung nagtitinda doon. So kagabi nakilala ako at naging familiar ako doon sa
nagtitinda. So sabi sa akin, parang nag-usap lang ng tungkol kay Omonim. Sinabi ko sa kanya na namatay na si Omonim. So hindi na niya makikita and nabawasan na siya ng customer. Pero syempre ako naman is doon pa rin ako bibili ng meat. So ayun. So medyo nagulat talaga siya kasi medyo malakas pa nga si Omonim. As in, may maintenance man pero hindi yung tipo yun yung ikamamatay niya. So nakaka-shock talaga para sa lahat, guys. Guys, ito, ayan. Seoul Miyong Shield. Ano yan siya dyan? Parlor, pagupitan. Diyan madalas nagpapagupit yung biyenan ko. Diyan din ako tinuturo ni Omonim na magpagupit ako dyan. Pero hindi na ako bibisita dyan. Yan, nakakalungkot. Ito na banda guys, yung sa loob ng apartment ng biyanan ko. Apartment complex. Ayan, nandito yan. Madalas dito ako tumatambay dati. Tapos, ayan, sa may upuan na yan, doon sa upuan na yon, madalas doon nakaupo si Omonim pag inaantay kami ng asawa ko na sinusundo namin siya. Kaya kakaiba na yung feeling. Kasi wala na siya. Dito na tayo. Yeah. Ayan yung building kung saan nakatira si Omonim. Apartment pala. Ayan. Pag sinusundo namin siya pag aalis kami o pupunta kami ng palengke o kaya kakain kami magkakasama, dyan no, sa may 7-Eleven na yan, 7-Eleven, dyan siya lumalabas. Ngayon, wala nang lalabas dyan na sa amin, bubungad. So, nakakalungkot. Sadness to the highest level. Ngayon sa dyan, tulala lang yan. Ganyan-ganyan lang yan, guys. Pero, deep inside, sadyan siya. Ano ba naman yung ko? Yung salita ko. Nakakalungkot kasi. Bali ngayon is ayusin lang namin yung ref. Kasi may kaning baboy doon na dapat itapon. Di ba sabi ko nga kanina, yung tapunan ng kaning baboy dito sa apartment nila Omonim is may bayad. And doon sa amin is wala. Medyo madami kasi yun. So, doon lang namin sa amin itatapon. Yun yung mga food na niluto pa ni Omonim nung bago siya umalis. Tapos yung food na naka-stock sa ref. Eh, syempre, nakatira na lang dito, di ba, yung anak ni Mr. Duck. So, hindi naman magluluto yon. So, itatapon na lang yung mga dapat itapon. Yung pakikinabangan, syempre, dadalhin ko sa bahay. Pero, yung iba is itatapon talaga. Ay, Nana. Dati dito nakapwesto yung Omonim ko. Tapos, pag nandun ako sa baba, guys, naglalakad ako, nag-ano yun sa akin, tumatawag, tapos kakaway siya sa akin. So, nakakalungkot. Ito yung bahay ni Omonim. Kuya. Yung kanyang tungkol, sapatos niya, tsinelas. Ayan, kailangan namin linisin. Maliit lang to, kasi pang isang tao lang talaga to. Pero, dito nga nakatira yung anak ni Mr. Dax na. Bali, pwedeng tumira yung anak ni Mr. Dax dito ng mga 1 year pa. Tapos, after nun, kailangan mag-renew and tatanungin kung pwedeng i-renew. Pag hindi, then hahanap ng panibagong apartment. Alam nyo guys, nung buhay pa yung biyenan ko, hindi ako hindi ako nagba-vlog dito sa bahay niya. Hindi ko to sinasama sa vlog kasi nga, syempre, privacy niya to, no? Minsan lang ako mag-vlog ata dito. Pero, alam niyo, yung pinafocus ko sa food. Minsan, pinafocus ko lang sa mukha ko. Kasi nga, syempre, hindi naman madalas na malinis yung bahay ng mother-in-law ko, diba? Kasi matanda na siya. And hindi talaga ako as in laging sinasabihan na maglinis ako. Minsan ang gagawin lang, ipapagawa lang niya sa akin is magpunas ako ng sahig kasi nga masakit na yung tuhod niya, 'di ba?
So, punas ng sahig lang yung pinapagawa niya sa akin. Kaya minsan, makalat lang siya diyan. So, hindi ko talaga binablog, hindi ako nagbablog. Pero ngayon, minsan, parang nagsisisi ako. Lalo na pag 'di ba, meron silang bonding na magkakapatid, buo sila. Sana kahit papaano, yung short video lang. Kasi kahit papaano is okay lang naman sa family ni Mr. Dax. Na kahit i-ano ko lang, isi-save ko lang siya sa phone ko para sana may binabalikan sila na makikita nila yung video ni Omonim, 'di ba, na magkakasama sila. Yun yung isa sa mga pinagsisisihan ko ngayon kasi nga hindi ko ginawa yun. Mahalaga talaga na kahit paano nagvi-video tayo para sa memories. Hindi yung pang-upload, 'di ba? Depende kasi yun sa tao, sa mga makakasama nyo, kung willing sila na i-upload yung video. Pero pag nararamdaman mo na medyo private sila sa life nila, syempre makiramdam ka din. Mag-video ka pero wag mo i-upload. Ganun kasi ako. Kaya kadalasan talaga, pag kasama ko din yung mga friends ko, yan, hindi ako madalas nagbi-video talaga. Kasi nga, ayoko na mailang sila. Alam niyo, hindi nila magawa yung gusto nilang gawin kasi nga naka-vlog ako. Ganon. So, ganon ako madalas sa family ni Mr. Dax. Talagang nakikiramdam ako kung kailan ako magvi-video kasi respeto 'yun, 'di ba? Respeto 'yun sa privacy ng mga taong nasa paligid kasi ako lang naman yung vlogger. Ako lang naman yung vlogger, ako lang naman yung willing na i-share yung aking life sa sa mga nagfa-follow sa akin. So, ayun. And ayun lang, medyo nagsisisi lang ng Verlight kasi nga lahat ng video ko kadalasan mga nakatalikod. Yung mga likod lang nila yung binibidyohan ko. Oo, pati si Omon, yung mga likod lang. Kasi nga, ayoko nga mailang sila. Mga panako na video lang. So, medyo nakakapanghinayang. Ayan si Omonim. Medyo makalat, aayusin pa yan. Ayan si Omonim. Bali ngayon, ang naka-save muna yan dito sa anak ni Mr. Dax kasi nga, di ba si Omonim yung nagpalaki kay sa anak ni Mr. Dax. So, ngayong Chusok na darating, siguro mga September, depende. Kasi every year naman kasi nagbabago yung date ng Chusok or Thanksgiving dito sa South Korea. Kasi nga binibase nila yun sa lunar calendar, di ba? So, every year nagbabago yung date nun. Pero basta ngayon darating na Chusok, ang prepare muna, dito muna kami magse-celebrate ng Chusok. Dito sila maghahanda muna sa bahay ni Omonim. Then, next year, doon na sa bunsong kapatid ni Mr. Dax. Kasi sila yung Buddhism. Sila yung Buddhist ang religion. So, doon na mag-prepare. Pero this year muna is dito muna sa bahay ni Omonim. Nakakamiss lang talaga. Alam mo yun, yung habang papasok ako, alam mo yung amoy lang, na madalas kong naamoy, nandito si Omonim, amoy pa din, and, ayun, nakakamiss. Sana, panaginip lang ang lahat, di ba? Kaso ganun talaga ang buhay. Ayun lang. Lumabas lang si Mr. Duck sandali kasi mayroon siyang inasikaso sa bank ni Omonim. So, ako waiting lang ako dito. Wala yung anak ni Mr. Dax kasi pumasok na sa work kanina umaga. Hindi ko alam kung hanggang gabi, bukas pa siya uuwi. Kasi minsan ganun yun parang 24 hours yung duty niya. Kasi nag-aano siya sa elevator. So, hindi ko alam kung uuwi siya ngayon. And for sure, nalulungkot talaga yun. Kasi pag mga ganitong oras, kasi mga 6 p.m. na dito, di ba? Almost 7 p.m. Pag ganitong oras, tatawagin si Omonim sa kanya na, pauwi ka na ba? Kasi nga, pag malapit na dito, ihahanda na ni Omonim yung food niya. So, ngayon, ayun. So sad. Sobrang sad ako for him. Alam ko na masakit talaga at mahirap yung bigla ang pagkawala ng lola niya. Ayan you guys, habang naglilinis ako, naghuhugas ako, biglang may nag-doorbell. Nagulat ako. Matanda siya. Siya, kausap ni Omonim dito sa apartment. Kaibigan niya. So, hinahanap niya si Omonim. Sabi ko nga, namatay na, ganyan. So, medyo naiyak ako. Kasi ina-explain ko, diba? Pag matatanda yung nagsasalita, hindi mo masyadong maintindihan. Pero, ayun, kahit pa paano, naintindihan ko kanina. Tapos, in-explain ko nga, namatay na, bigla ang pagkamatay, kung kailan namatay. Tapos, naiyak ako kasi,
nung ano, 'di ba sumilip, hindi ko na napapasok. Tapos sumilip siya sa loob. Tapos may parang ano, may sinabi siya na chinguya, friend, ganyan na parang humayo ka na, ganyan, rest in peace. Yung ganyan yung pinaka-meaning ha, pero hindi ko alam totally yung ano, yung buong sinabi niya. Basta sa pagkakaintindi ko is parang nagsabi niya na rest in peace, chinguya, ganyan, and humayo ka na, ganyan, magpahinga ka na. Yun yung sinabi niya habang nakatingin sa loob ng bahay ni Omonin. So, naiyak talaga ako. Hindi ko na napigilan yung iyak ko. Kasi halos kasing ano siya, kasing tanda ata siya ni Omonin. So, sakit lang sa dibdib, yung biglang maalala talaga. Ito yung mahirap, yung sasabihin mo sa mga kaibigan ni Omonim, yung mga nakakausap niya na wala na si Omonim, kasi talagang gulat na gulat sila. Kasi nga 'di ba bigla ang pagkamatay, hindi nagkasakit. Sabi nung ano, matandang pumunta dito, alam niya is masakit lang ang tuhod ni Omonim, yun lang ang problema. 'Di ba? Kaya sila gulat talaga. Kaya ang hirap din kasi hahanapin talaga niya si Omonim. So ayun, nakakaiyak. Okay. Wala pa man si, si Mr. Dax. Uwi ngayong motor. Bali, hindi uuwi ngayong gabi yung anak ni Mr. Dax kasi kakabalik lang sa trabaho, di ba? So, panggabi siya ngayon. Why? What is the big size it is? Looks like this. Where? No. Maybe here? 이거 여기 여보. Anyway, kakabalik lang sa trabaho ng anak ni Mr. Dax kasi nga 7 days na hindi pumasok dahil sa pagkamatay niya Omonin. So, ngayon pagbalik niya is kaninang umaga pumasok siya, tapos hanggang kinabukasan ay pasok siya. So, babawiin din yung mga absent niya. Oh, sobrang init, guys. Bali, kakauwi lang namin kasi kanina nasa bahay na kami. 'Di ba galing ako dun sa bahay ng stepson ko. After nun, napunta kami ng Burger King para kumain. Tapos, hindi na ako nag-vlog doon. Tapos, umuwi na kami ng bahay. And, 'di ba sabi ko sa inyo, pumunta kami doon kasi tatapon namin yung mga kaning baboy na naiwan pa ni Omonim. So, ay nako, iniwan ni Mr. Dax dun sa bahay ng stepson ko. So, kailangan naming balikan. So, binalikan namin and ayun, kakarating lang namin ngayon. At napakainit. Sobrang init. Anong oras na? Almost 9 PM at napakainit. And alam nyo ba, kasi naglakad lang kami para exercise, hindi na kami nagsasakyan. Kasi di ba kumain kami ng Burger King. So pag uwi namin, iniwan na namin sa sakyan, tapos naglakad na kami papunta ulit doon sa bahay yung Omonim. Tapos nang pauwi na kami, ay tumawag sa phone ni Omonim kasi dala namin yung phone ni Omonim. May mga chine-check lang si Mr. Dax. Tapos ayun, tumawag yung isa sa mga kaibigan ni Omonim. 'Di ba kanina may pumunta ding babae na matanda. Hindi ko alam kung saan siya nakatira sa apartment na yon. Pero kanina, yung on the way kami dito ni Mr. Dax sa bahay, may tumawag. Yung nakatira sa building 712. 'Di ba si Omonim is 711 siya nakatira. Yung tumawag is 712. So, ayun, hinahanap niya si Omonim. Sinabi ni Mr. Dax na namatay na nga si Omonim last week pa, Monday. So, nakakaiyak. Alam nyo guys, ang nakakaiyak kasi di ba yung din sila, nagulat din sila kasi sobrang bilis ng mga pangyayari. Tapos kami naman is, habang ini-explain is, nanunumbalik yung sakit ba? Na wala na nga si Omonim. So, nakakaiyak. Si Mr. Dax, habang kausap niya yung tumatawag kanina na kaibigan ni Omonim, alam ko, naiiyak din siya. Pinigilan lang niya. Medyo nagtakip siya ng kanyang ilong. Siguro umiiyak siya deep inside. So, ayun lang guys. Bali ito is, ginagamit to ni Omonim.
ginagamit niya sa face niya. And matagal pa yung expiration niya, 2027 pa. At, ay, hindi pa open. Ayan o, hindi pa pala open. Pero kay Omonim to, ako na lang ang gagamit. Kaysa naman itapon siya, sayang naman, hindi pa naman siya open, so ako na lang ang gagamit. Anyway guys, maraming salamat sa lahat ng mga sumusuporta, sa lahat ng mga nagpaabot ng kanilang pakikiramay, maraming salamat po. And abangan niyo pa po yung aking mga susunod na vlog about sa, sa funeral, and kung paano ba yung step by step na ginagawa dito sa South Korea pag may namatayan. O i-share ko yun kasi may mga nagtatanong, mas okay na gawang ko siya ng vlog sa mga curious po dyan. So, ayun, abangan niyo lang po yun, and bye-bye! Thank you! See you next time!